Good morning po sa inyong lahat. Muli po natin pag-aralan ngayon. Ito pong pagtatapos ng Panginoon sa kanyang paglalang sa loob ng Sanlinggo. At yan po ay sa ganun pa rin aklat ng Genesis. Ang kapitulo po ay isa at ang talata po ay 31. Babasahin po natin ito mamaya-maya itong talatang ito. At bago po tayo magpatuloy, ay inaniyahan ko po kayong mag-subscribe na muna po kayo sa ating YouTube channel. At pindutin na rin po ninyo, i-like at share na rin po ninyo itong video ito. At siyempre, pakiclick na lamang po yung notification bell para tuloy-tuloy po yung upgraded tayo sa ating mga video. Ito po ay napakahalagang bagay na ating mapapag-aralan sapagkat sa loob po ng history o kasaysayan ng panahon ng paglalang ay nakasulat po lahat yan sa Biblia. Mahalagang maunawaan natin ito sapagkat ito po yung history na hindi po itinuturo sa ating mga paaralan. So, basahin po ninyo ang inyong Biblia sa chapter 1, buong chapter sa panahon po ng creation yan o paglalang ng ating Panginoong Diyos sa buong sansinuko. So dito mga kababayan, basahin po natin itong Genesis chapter 1, ang talata po ay 31. Ganito po ang sinasabi. Nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at ito ay napakabuti. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ika-6 na araw. So tatandaan po natin mga kababayan na lagi pong sinasabi sa talata na ang pag-inog ng araw o pag-umpisa ng araw ay laging nag-umpisa po yan. Saan? Sa gabi o hapon. Yan po ang laging sinasabi sa Biblia sapagkat yan po yung sequence ng Biblia sa panahon ng paglalang. Ng unang umiral sa panahon ng paglalang ay ang hapon po o gabi bago pa lamang nagkaumaga sa kinabukasan. So yun po yung napag-aralan natin noong nakaraang video natin. Ngayon po, ito pong talatang ito ay huling talata na ating binabasa ay tumutukoy po siya sa ika-6 na araw ng paglalang. Nilalang ng Diyos ay itong lahat ng may buhay tulad ng tao at mga hayop. Yun po yung nagaganap sa ika-6 na araw ng paglalang ng ating Panginoong Diyos. At iyan po ay natapos doon po sa araw na ika-7. So ang ating pag-aralan ngayon, ito pong ika-7 araw sa paglalang ng ating Panginoong Diyos. Ayan po. So, basahin po natin itong mga talata na tumutukoy sa ika-7 araw. Yan po ay nasusumpungan natin sa aklat ng Genesis chapter 2, verse 2 and 3. Yan po yung talata. Pumasok na tayo sa chapter 2. Babasahin po natin ang mga talata. At ng ika-7 araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ika-7 araw sa madlang gawa niyang ginawa. So yun po yung sinasabi sa talatang 2,
2 ng Genesis at talatang 2. So, ibig sabihin na ang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga sa ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. So dito mga kaubayan, kapansin-pansin na mismo sa araw ng ito na ikapito, ang sabi ng Biblia ay nagpahinga ang Diyos sa araw na ikapito. So yun po yung punto doon mga kaubayan. At sa sumunod na talata, at binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. So, nung ang Diyos ay natapos siya sa paglalang sa ikapitong araw, mismo siya ay nagpahinga. Hindi po dahil sa nagpahinga ang Diyos ay napagod ang Diyos. Hindi po. Ang Diyos ay ipinakita niya na pagkatapos na dalangin ang ikapitong araw, ay nagpahinga siya. Nagpakita siya ng halimbawa na siya mismo ang may lalang sa lahat ng bagay sa sanlibutan at itong kapitong araw ay ipinapahinga niya. Hindi dahil sa pagod siya. Yan po ang ibig sabihin. So, ano nga po naman ang mayroon dito sa ikapitong araw ng kanyang paglalang? Una, babasahin po ulit natin ang talata sa 3. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawa ng kanyang nilikha at ginawa. So napapansin natin mga kababayan na ang Diyos ay mayroong 3 bagay na ginawa niya dito po sa araw na ikapito, na ito po yung tinatawag na Sabado sa ating panahon. Ganito po, una ng ginawa ng Diyos ay binasbasan niya itong araw ng Sabat, itong araw na ikapito. Pagka ang isang tao ay binasbasan ng Diyos, o halimbawa sa tao na lamang, pagka ito ay binasbasan ng Diyos, ay banal po yan. Katulad po sa ikapitong araw na binasbasan ng Diyos, ay ginawa ni mismo ng Diyos na banal. Yan po, yung una, binasbasan niya. Pangalawa, kanyang ipinangilin. Ano pong ibig sabihin na salitang ipinangilin? Ibig sabihin ay iningatang banal. Yun po yung ipinangilin na ibig sabihin noon, iningatang banal. Yan po yung pangalawa. Ano pa po ang pangatlong ginawa ng Panginoong Diyos sa araw na ikapito? Kanya po itong ipinapahinga. Ipinagpahinga. So yan po yung 3 sagradong bagay na ginawa ng ating Panginoong Diyos noon sa ikapitong araw pagkatapos po ng paglalang ng ating Panginoong Diyos. Isipin ninyo yan mga kaubayan, di po ba napakaganda yung mga punto na ating tinutukoy dito, sapagkat sinasabi ko nga po kanina ay hindi po ito ituturo o itinuturo doon po sa ating mga paaralan. Ito po ay original ng katuruan ng Diyos mismo para po sa lahat ng tao sa sanlibutan. Kaya napapanahon na kayo po ay magbabasa ng Biblia at sundan po ninyo itong ating mga talata na aking ibinibigay sa inyo sa bidyong ito. So dito mga kababayan, nakita natin na yung 3 bagay ang ginawa ng Diyos na upang ipakita ng Diyos
na ang ikapitong araw ay pinakabanal na araw sa lahat ng araw na kanyang ginawa. Una, kung sa ating panahon ngayon, itong panahon ng Creation Week ay hindi po siya nagbigay ng pangalan ng mga araw. Subalit nagbigay po siya ng pagkasunod-sunod na bilang. So sa ating panahon ay ito ay pinangalanan ng mga taong pagano na hinango po ang mga pangalan ng araw doon po sa mga pangalan ng planeta. Ayan po. Kaya katulad nitong Sunday. Ito ay nabanggit ko na rin po nung unang video ko. Sunday. Tapos sumunod na Lunes na hanggang Biyernes. Kaya ika-6 na araw. At yung Sabado ay tumutukoy naman sa araw ng Saturn o sa planetang Saturn. So yun po. Ngunit, yan ay naging ginagamit natin ngayon, yung mga kapangalanan ng araw na yan. Pero malinaw ang Diyos na nagbigay siya ng pagkasunod-sunod sa bilang ng mga araw. Na yan po ang ikapito araw na doon natapos ang kanyang paglalang. Ay yan po sa ating panahon ngayon ay araw na Sabado. Subalit itong mga kababayan ay tinawag ng Diyos na araw ng Sabat. Ang araw ng Sabat, mga kababayan, ay hango po yan sa salitang Shabbat, doon po sa original na pangalan nito sa mga Hudyo o Shabbat. Ang salitang Shabbat ay itinranslate po yan sa salitang Espanyol sa ating salita ay ginawang Sabado. Yan po, translation yan. Tapos nung tinranslate uli ng tinatawag na Latin ay Sabaton. Ayun po. At iba pang mga translation sa iba't ibang salita, lalo na dyan sa Europa. So yan po mga kababayan na nagaganap ang paglalang ng ating Panginoong Diyos, natatapos dyan po sa ikapitong araw. So ang ikapitong araw po, uulitin ko po lang po bago po tayo magtapos, ay binasbasan ng Diyos. Sunod, ipinangilin. At pangatlo ay ipinagpahinga ng Diyos. Espesyal ang araw ng Sabado o ikapitong araw. Ayan po ang ginawa ng ating Panginoong Diyos noong panahon ng paglalang. So, kung mayroon po kayong mga katanungan at mga komento, maaari po kayong mag-react dyan at i-type lamang ninyo dyan sa comment section at aking pong ipapaliwanag sa inyo sa mga susunod na video tungkol po sa ating pinag-aaralan ngayon. So, gets po niyo po ba ang ating sinasabi? Mag-comments po kayo dyan sa comment section at papaliwanag ko sa inyo kung mayroon kayong mga bagay na hindi naunawaan. Hanggang sa muli mga kababayan ay magkita-kita tayo sa sunod natin na video. At marami pong salamat sa inyong panonood at suporta dito sa aking channel. At hanggang sa sunod po natin na video. God bless all.